Hi guys! Good morning! We are Den and Berto and welcome back to our channel. Today is our First day ng ating bagong Kyushu Kyushu travel leg series. ha. Hindi lang siya Fukuoka guys. Ngayon, di ba sabi ko sa inyo, tuturuan namin kayo kung paano nyo ma-maximize ang Kyushu Pass. Ito kinuha kasi namin is Northern Kyushu Pass. For our first day, pupunta tayo guys sa Kumamoto Prefecture. Yes. Pupuntahan natin, sana masulit natin Kumamoto Castle and ma-check na natin sa bucket list ni Berto ang Yung pag-try ng pagkain ng horse meat. yes, Horse meat. horse meat sashimi, roto kung naaalala nyo nung Actually, parang ayoko nung raw eh. Parang Hindi. gusto ko yung luto eh. Hindi. Hindi. Kainin mo na yun. So, day 1 natin, activation of our Kyushu JR Pass from Hakata Station. Mag-Shinkansen tayo because namimiss na namin talaga ni Bertong Oo mag-Shinkansen. nga. So, yung Shinkansen, it only will take about 28 to 38 minutes. Depende kung anong Shinkansen ang maaabutan natin. So, ganun lang siya kaiksi. Grabe, Balikan. bilis lang na. Ang bilis lang. Ang galing, Pero ah. the Kumamoto Prefecture is really one of the best and unadulterated. Oo. Hindi Oh, guys. pa masyadong napupuntahan, okay? Oh guys, dito na tayo sa Hakata Station. I-activate muna natin yung ating Northern Kyushu Tapos, Pass. doon na rin tayo magpapa-schedule ng Shinkansen natin. Madali Okay. lang naman. Grabe guys, ganito ka-busy ang Hakata Station ngayong araw. Compared doon sa mas malaking, Pero Oo. the Hakata Station kasi is Oo. one of the busiest station dito naman sa Kyushu. Alam nyo guys, kung gusto nyo ma-experience yung Japan feels, pero gusto nyo chill lang, dito kayo pumunta sa Fukuoka. Correct. Dito sa Rail Pass counter, ipapa-exchange yung voucher. Ang target for today ay Hakata to Kumamoto and vice versa. Sa pag-exchange, dapat i-ready na yung passport, voucher, and yung credit card na ginamit nung bumili kayo ng pass. O ganito guys ang voucher ha, na-print na namin ito. Be known na ang JR passes ay only available sa mga tourist. So dito na din sa counter kami nagpa-reserve ng Shinkansen to Kumamoto. To Kumamoto, pwedeng same day yung reservation. Pasok na tayo guys! Yung JR Pass ang i-insert. Yung isang green na card ay para lang doon sa reservation details ng Shinkansen. Eto na, reserve seats tayo. Napakabongga ng Shinkansen. Wala namang best seat dito guys ha. Alinman ang available, left side or right side, go lang. Guys, nakaabot kami dito sa Shinkansen. Buti na lang guys. Ano naman eh, marami namang oras eh. Doon sa JR kasi na office guys. Konting lakad lang, nandun na yung entrance. Yung Shinkansen. Kaso guys, huwag kayong masyadong na-overwhelm kasi pagpasok mo dun sa Shinkansen na entrance, maraming platform, 1 to 16 yun. So parang halasan nga ba dito yung trail natin, ganyan. So mabilis lang makikir out yun. O dito Yung sa board, tapos kung anong track. mo kung ano, hahanapin nyo muna yung kamatch ng train nyo kasi yung lumalabas dun sa board guys, ano siya eh, English, tapos Japanese. Pero yung mga number, nandun pa din naman. So, hanapin niyo yung number, tapos tingnan niyo kung anong platform, tapos nandun nyo na. Papunta nyo dun sa platform na yun, hanapin niyo kung saan yung car. Yung car yun yung parang bagon ng train. So, paghanap niyo kung saan yung bagon, pasok sa kayo, hanapin niyo kung nasaan yung reserved seat. Saka makikita nyo naman. Pwede namang walang reserved seat. Doon sa may talaga? kiosk sa labas. Di ba bibili ka doon? Guys, nandito na tayo sa Kumamoto. Ang bilis. Ang bilis. Dito na tayo agad. Oo. Explore na tayo. Saktong-sakto to guys kasi lunchtime, early lunchtime ang Kaya dating nga. namin dito. Ang unang stop natin guys ay Kumamoto Castle. Diba? Tara! Guys, isa sa mga look forward ko dito sa Kumamoto, yung mascot nila na si Kumamoto. Ayun na! Si Kasi Kumamoto! ayun, it's everywhere. Yes, Si Kumamoto, ayun na si Kumamoto. Ang kulit. Si Kumamoto naka-uniforme. Kulit. Of course, ang first stop ay ang Tourist Information Center. Bumili kami dito guys ng 1-day tram pass. Para siyang scratch card na i-reveal yung date today. Tapos, meron kaming English map and route. Paglabas, hahanapin na natin ang tram station. Simple lang itong tram guys, para lang din siyang train na two-way. So, sasakay ka sa likod. If hindi ka nakapass, itatap mo yung IC card or kukuha ka ng ticket if cash. Pagbababa, and since nakapass kami, ipapakita lang sa driver yung pass and yes, we are now here at the Kumamoto Castle Station.
Dito pa lang sa bungad, guys, nakikita ko na yung galing ng structure ng castle. Castle. Talagang, sabi nga daw ang tindi daw ng defense nito Oo. sa mga kalaban. Hindi Kasi, ka daw tingnan nyo, makakapunta guys, talaga at makakaakyat. Kailangan mo nang tumawid ng ilog. At Eh, pag tawid ng ilog, ayun na yung mga butas, doon na sila titirahin. hindi, ano to guys, kaya alam mo may purpose kung bakit ang mga castle pinapalibutan ng tubig. Oh, bakit? Kasi bago pa makapunta yung mga susugod, dadaan sila sa tubig. Kaya nga, sa meron ilog. ng site. Kaya nga, 'Di ba? Meron ng site sa ilog. para na sila, tirahin na sila. Oo. Kasi pagka may tubig, mas mabagal yung galaw mo eh. Alam mo, malamig ngayon, honey, ah. Grabe yung tindi ng lamig kasi open to eh. Sabi dun sa temperature, parang 8 degrees to 9 degrees daw ngayong tanghali. Okay. Eh, malamig siya. Malamig. Parang feels like Oo, cloudy din kasi ngayon. malamig siya talaga. Guys, siya si Kato Kiyomasa. Isa siyang trusted na general at siya lang naman yung nag-design ng Kumamoto Castle na ginawa niyang kakaiba. Makikita natin mamaya pag nandun na tayo. Dito muna tayo pupunta sa Kumamoto Castle, pero yung gilid, ito yung pupuntahan natin mamaya sa Yes. horse meat, honey. Wala Naamoy ko masyadong na, tao. honey. Naamoy ko na yung aroma. Oo. Nung Ng parang mga kainan. ginigrill. Ng mga kainan. Oo, Ng hindi mga pa ako kainan. kumakain eh. Wala pa tayong kain, guys. Mag-aalauna na. Kaya guys, yung Kumamoto Castle, ang tawag dito is the Castle of Resiliency dito sa Japan. Kasi nga, from the 2016 na earthquake na gumuho, talagang unti-unti, binibuild up siya para sabihin na kayang-kayang i-restore. Tsatsagain lang. Ito guys ang admission fee. Kinuha namin yung combination ticket B kasi mag-visit din tayo sa museum. Alam nyo guys, ang galing. Gumawa sila ng lakaran. Oo. Ayan o, may lakaran. Tapos yung palang nakikita nating walang dahon, cherry blossom. Cherry pala yan. blossom lahat because guys, yung mga nakita natin doon kanina, cherry blossom trees yon. Oo. Because this one, Kumamoto Castle, is actually one of the best spot for the cherry blossom views. Ah, talaga? Oo. Siguro maraming tao dito. Kaya maraming during tao that time, dito, no? oo. Nandito kayo sa Kyushu area ng time for cherry blossom. I think magandang mag-spot talaga dito sa area na to. Sobrang daming puno. Grabe, ang galing Kita talaga. natin. Ayan yung walkway guys. Oh. Oo. Grabe, ang galing talaga guys. May walkway talaga na ginawa. Galing, no? Grabe, honey. Solid. Solid. Pwede mo hawakan. Grabe, nahawakan ko. Honey, nahawakan ko yung ano. Eh, Ayun. Grabe, pundasyon yun guys. Nawakan ko yung pundasyon ng Kumamoto Castle. Grabe tawag namang ay- yung solid namang kahoy yan. Ano yan? Passage of Darkness. Passage of Darkness. Ano daw yan, guys? Uniquely constructed 2 stone walls creating a basement passage. As this passage was dark even during daytime. Kaya ang tawag daw dito ay Passage of Darkness. Oh, grabe. Ito na. Eh, Ito na. hirap. Grabe, uphill. Ay, magaling tayo, Berto. Smile lang. Peace sign nga, peace sign. Okay, wait lang. Ayoko. May kamay, tas lalabas mo yung kamay. Ako nga, may tama, may kamay. Grabe guys, nandito na tayo sa Kumamoto Castle. Alam mo, honey, sobrang epic ng design na yan. Bakit? Base sa napag-aralan ko. Aba. Dinisign daw yan ng isang samurai leader. Samurai leader. Si Kato Kinomasa. Aba. Oo. First name basis. First name basis. Talagang nag-research ako guys. Nag-aral ako ng history. Okay, pwede naman para mas lalo Di, alam nyo, natin guys, ma-appreciate tong area na Sabi to. daw kasi, yung pader daw niya, naka-curve pataas eh. Oo nga, no? Para mahirap akyatin. Kahit doon sa labas, Sa iba labas. yung mga pader niya naka-curve din Oo. pataas. Ito rin naka-curve pataas kasi para daw mahirapan umakyat yung mga kalaban. Ultimo ninja, hindi kaya umakyat. Talaga. Ultimo ninja. Hindi, totoo yun. Hindi, totoo yun. Nabasa ko yun sa doon sa history na pinag-aralan. History. Wow, may history na si Berto, guys.
Diba sabi ko sa'yo, dinisign siya na pakurba pataas. Oh. Paano akit ng ninja mahirapan? Pagdating doon, may mga tusok-tusok pa. Oh, yari na yung ninja dyan. Hindi talaga sila makakaakyat. May mga tusok-tusok. Hindi, kung maaakyat hanggang doon, hindi ka makakasampa Kaya doon. nga tusok-tusok. Kasi lahat may tusok. May tusok-tusok. Ay, di siya. Diba? Paano? Ninja-proof. One of the most interesting part here inside the castle is the architecture itself. Mapapansin nyo yung mga wooden beams and mga pillar. Tapos kahit ilang daang taon na tong design na to, napaka-advanced pa rin ng engineering. In fact, the castle was known to be almost impossible to attack because of its clever defensive design. Habang umaakyat tayo floor by floor, makikita nyo rin ang historical displays and interactive exhibits. Ito guys ang Shachihoko. Mythical creature ito na pinaniniwalaan na nakaka-protect from fire. Meron din ito guys sa Osaka and Nagoya Castle ha. And finally, when you reach the top floor, ito yung pinaka-reward sa pag-akyat. From here, you get a panoramic view of Kumamoto City and you can see how the castle was strategically placed to overlook the entire area. Ganda. Kitang-kita mo yung Kumamoto. Ang ganda. Ito guys, oh, tingnan nyo. Pansin namin ni Berto. May hawakan ng adult, hawakan ng teenager, at hawakan ng bata. So hindi Ganun. mahuhulog. Hindi ito hawakan. Hawakan ba? Hawakan yan. Tama, hawakan nga rin yan. Oo. Ito guys ang Sakura no Baba Josien. Para siyang mini samurai town na marketplace. Ito guys hindi siya old street ha. Curated siya na parang modern creation ng Edo era. Nandito yung mga kainan, mga sweets, mga souvenirs. Hanapin mo kung saan. Yan. Okay. Dalawa. Baliktad. Baliktad. Yan. Baliktad. Yan. Yan. Ngayon siya gumawa, guys. Oh. O, di ba? 4. Nice. Nakabaliktad. Yan. Amazing race. Talo na tayo. Galing ha. Galing, honey ha. Galing ha. Oh, ikaw naman. Ako Ikaw. naman, Kala ako mo, naman, ako naman. guguluhin ko yan. Sasakay ako dyan. Bit lang. Ikaw ay bit-bit ng Oo, mga sasakay ako dyan. Ay, tas doon ako sasakay sa kamaryo ha. Eto guys, ganito mag-travel dati yung mga royalty. Dito guys sa Kumamoto Museum. May experience Natin yun. Dito lang ako eh. Dito ka. Dito mo ako dito. Pang dito lang ako. Kamusta po yung legroom? Yung legroom. Wait lang Medyo okay naman yung legroom. Alam mo, premium kasi to eh. Premium economy tong... Nare-recline po ba? Premium economy tong... natin. Premium. Meron din dito na pwede kang mag-dress up at mag-photo op. Guys, ito na. Ito na yung pinakahihintay ko. Grabe. Exciting. Horse meat means sushi. 600 yen lang naman. 4, 5. Kung magkano, umiilaw yung mga pwede mong orderin, guys. Guys. My God. Grabe itsura niya, honey. Giniling. Giniling na. Nahilaw. Correct. Tingnan nyo guys, oh. Guys, hindi yan na torch. Para siyang giniling na hilaw. Yun, lakas ng loob kinagat. Hindi kinain ng buo. Parang mapapaiyak si Berto nito ha. Unique yung lasa niya, honey. Hindi ko siya iniisip na horse meat eh. Pero hindi siya mango ha. Hindi siya mango. Masarap yung lasa niya. Wow! Ganun pa. Guys, yung nalalasahan ko lang talaga yung sauce. Yung horse meat, nakakapagbigay lang siya ng texture. Sa nung kanin, yun lang, kanin, yung nori. Yung nori, pati yung sauce. Yung horse meat, parang it added texture lang doon sa experience. Parang may tinga akong horse meat. Kuya. Dadalhin ko to hanggang Hakata. Napatay tayo dyan. Pumunta sa gitna ng ipin ko. Kaya nga, magmumug ka na lang.
Oh, ikaw na yung Uy! next. Pero try natin Forda. Pwede kainin na isang buo to di ba? Pwede. Kumusta? Kumusta? Kumusta yung lasa? Hindi naman siya malansa, honey, di ba? Hindi. Tama ka. Wala siyang particular na lasa. Kasi mas lasang lasa mo, yung Sauce. sauce at saka yung nori. Pero yung mismong meat, parang wala. Unlike yung nakain natin na Hida beef. Oo, yun talaga. Nalalasahan ko talaga yung ano Hida beef, lasang-lasa mo kasi yung beef. Yung raw na beef Oo, sa Takayama yun, di ba? Takayama. Pero it's not a bad experience. Hindi, kakaiba lang siya. Oo. Pancake siya. Kumamon Pwede pancake. palang Yun guys, ito yung maganda dito sa mga establishment. Pagka malamig sa labas, pagpasok mo, may heater. Chocolate to chocolate. Guys, yung laman niya solid. Ito, custard. Alam mo guys, panghugas to doon sa horse meat eh. Mas masarap yung chocolate. Kain na tayo ng horse meat. Raw yun, raw. Hindi siya sinunog, honey, katulad ng Hida beef. Ano ba to? Premonition ba to ng Central Asia? Oh. Na? Oo nga, no. Ano na ba? Kasi sa Central Asia, horse meat. Na-inspire kasi kami guys sa mga kaibigan nating content creator na nagpunta ng Kazakhstan. Ganda talaga doon. Meron palang ganun, di ba? At visa free. Di ba? Visa free, mura, mamasyal. Medyo Kaya kung challenging nag-iisip naman. kayo ng ibang pupuntahan, pagkatapos yung pumunta dito sa Japan, Medyo kailangan lang paghandaan mabuti yung Budget. eroplano. Sana makakuha ng ano. Hi po. Guys, may na-meet kami. Guys, sila ma'am, yan. Sila ma'am at si sir. First time po nila sa Fukuoka. Enjoy po kayo. Enjoy po kayo. So after nung mga nauna naming nakain, eto pa lang ang proper meal namin ni Berto. Dito kami sa Hanamasa kakain. Higo beef rice bowl. Akagyu beef to. Ang sabi daw dun sa explanation, dun sa nakalagay, mas lean to kumpara sa ordinary wagyu beef. Ito yung moment ata na pag inano mo yung itlog eh. Wow. Grabe, naman. sarap ng Napaka-golden pagka- naman ng yolk. Yan, may kanin. May nasa ng kanin na yan. Malinaw naman siya. Manamis-namis. Baka kasi dahil dun sa ano. Kaya pala malinam na manamis-namis. Paano mo nalaman yun? Parang, alam mo, kumain tayo ng eel. Di ba nakaganyan yun? Tapos yung ano nung eel nasa kanin Kasi na. yung flavor niya napupunta na sa kanin pag niluto nila. Oh, galing no? Galing. Kahit di ko pa Napag-connect mo yung mga kahit di ko Japanese pa natitikman. Japanese cooking techniques ang nakakatuwa sa order ni Den. Meron siyang isda na mayroong rainbow pellet. Dami, di ba? Dito kasi nag-originate to eh. Itong ganitong parang seafood ramen. Puro siya seafood. Oo. Tapos yung broth niya napaka-clear. Parang sinigang sa miso. Parang sinigang. Sotang siya. hon. Sotang hon. It's showtime! It's showtime! Hello, we're Den and Berto. Ah, ginagaya! Hi guys! We're Den and Berto. Subscribe to our channel. Guys, si Kumamoto na nagsabi 70% na nanonood sa channel namin hindi subscribe. Kaya mag-subscribe na kayong Oo nga. lahat. Sabi ni Kumamoto, parang kawa nyo na click nyo lang yung subscribe. Guys, sa gift shop na tayo. Ito, mga Kumamon mochi, mga chocolates, merong mga tarts. Ito, mga Kumamon mamon. Pati chips meron. O ito, iba-iba. May medyas, keychain, bag charm, and syempre, magnets. Ito guys, pabalik na kami sa Kumamoto Station. Guys, nandito na tayo ulit sa Kumamoto Station. Pauwi na tayo guys. Galing tayo sa Kumamoto Castle, Kumamoto Museum, tsaka doon sa Sakura no Baba kung saan tayo kumain nung horse meat. Kaya ng half day, honey. Kaya ng half day, lalo na kung galing ng Hakata kasi reachable siya by bullet train. O,
20 minutes, 30 minutes. Pinakamatagal namin ni Berto parang 38 minutes na nakita kasi different stops. Merong isang diretso, mas maikse, mayroong mga different stops, pero it's still a Shinkansen ride. Alam mo, maganda talaga ma-experience tong Kumamoto. Oo. Yung Kumamoto vibes. Iba siya dun sa mga, hindi naman siya sobrang iba, pero parang medyo slight Takayama, slight na medyo Osaka yung feels kasi yung Saka castle. makikita mo yung ginawa nung isang samurai leader na castle. Kaya nga. Tapos makakain ka ng raw horse meat. At saka Yun yun, yung very unique experience masarap na i-try nyo dito different things guys no? Hindi lang yung castle, hindi lang yung pagkain, just the tram, yung pagsakay ng tram, ikot-ikot, lakad-lakad, and so much things to do. Pwede naman kayong mag one whole day kasi marami pa kaming hindi napuntahan ni Berto tama. dito na puntahan talaga. Pero kung gusto nyong a bit of piece ng Kumamoto, yung pinuntahan namin ngayon, pwede ng i-half day talaga. Tama. Yun lang. So, ano pa ba ang meron sa atin? Maraming pa guys. Kakasimula pa lang ng ating Kyushu vlog, Kyushu leg. Kaya yun. Samahan nyo kami guys sa susunod na video. Bye!